collective reading. So, para to sa kahit na sino makaka-resonate sa reading na ito. So, let's see what are the energies. Tignan muna natin kung ano yung mga stronger signs for this reading. So, we have Libra, Sagittarius, and Capricorn. Yan. Libra, Sagittarius, Capricorn. Paalala lang, ito ay general reading. So, pwede kayong makarelate. Pwedeng hindi, just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So, mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Okay? So, ano ba yung kaninang lumabas? Libra, Sagittarius, tsaka Capricorn. Okay. Pwede naman kahit anong sign as long as magre-resonate kayo, ha? Okay, let's see. Ano yung recent past? Ay, aray. Ano to? Meron ditong disappointed. Broken-hearted. Meron bang parang meron sa inyong nanakit. Pwedeng physically, mentally, emotionally, spiritually. What is the Three of Swords? Page of Pentacles. Okay. Can be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pwedeng may kinalaman rin to sa trabaho or career path ninyo. Pwedeng may struggle pagdating sa pagsisimula. Pwedeng nagsistart kayo ng business, nagsistart kayo ng trabaho. Sometimes you feel lost, no? Parang, bakit ganon? Parang feeling mo may kulang. Diba? The Eight of Swords, merong overthinking. Pwede yung iba sa inyo, meron kayong gustong i-explore na ibang bagay eh. Kaya lang, pwedeng kayo ay napipigilan. Merong takot, no? Kasi minsan talaga, kung ano yung nakasanayan kasi natin, parang ayaw na natin umalis sa comfort zone. This is the energy ng Eight of Swords. But if you will see here, may wings. Ibig sabihin, kaya mong mag-soar high, kaya mong lumipad, kaya mong mag-explore. And nasa cage, meron lang pumipigil sa'yo. Pero, kung makikita mo yung cage, bukas naman siya. So, kumbaga, this is just in your mind, okay? Pwedeng ang limitations mo dito, ikaw rin mismo ang naglilimita sa sarili mo. Pwedeng meron kang personal na pinagdadaanan, kaya naapektuhan yung trabaho mo, yung pagpaprocess mo ng pang-araw-araw, no? But this is encouraging you to start something new. Ang importante lang is yung willingness mo na alagaan kung ano tong gusto mong simulan mo. No? Simulan na bagong trabaho, bagong project, bagong buhay. Okay? Let's see ano yung mangyayari. Okay. So you have the Queen of Swords. Meron kang kailangang i-let go or iwanan na sitwasyon na sa tingin mo ay hindi na nag-a-align sa mga gusto mo. This is the time for cutting off connections. People, situation that is no longer serving you. At mag-focus ka dun sa pinaka-goal mo. Yeah, with the High Priestess, you have to do this quietly. Kung ano yung mga plano mo, tahimik lang, no? Tahimik ka lang na tinutupad yon. Kumbaga, you don't need to tell to anyone your plans kasi karaniwan, no, pag sinabi mo yung plano mo sa iba, ito ay iba na-jinx. Bago mo i-announce, dapat okay na lahat. You are doing things in the background, you are planning things in the background para walang nakikialam. Oo. You have the Five of Pentacles. Some of you are struggling sa finances, sa resources. Feeling nyo mag-isa lang kayo, walang tumutulong sa inyo. Pero kailangan mo bang, saka ka lang ba gagalaw kapag may tutulong sa'yo? Paano kung walang tumulong? Diba?
So, ganun na lang ba yun? Hahayaan mo na lang? Ikaw ang unang-unang tutulong sa sarili mo. 'Di ba? Oh, Nine of Cups. This is realizing yung mga kakayanan mo. Meron ditong wish na ma-fulfill ka. Kailangan lang talagang ayusin mo muna yung mindset mo ngayon. Kasi hindi ka makakakilos ng merong self-sabotage, merong self-undoing, merong pag-overthink. Meron pang mga magagandang mangyayari. And also, you have to tap into your instinct, your intuition, anong sinasabi ng higher self mo. The King of Cups, this is about emotional strength, compassion and love para sa sarili mo, para sa mga taong mahal mo. Kumbaga meron kang lakas, paninindigan. Wow! 'Di ba? May Six of Wands. Six of Wands is about success. Okay? So ano man tong pinagdadaanan mo ngayon, you may feel na nag-hit ka ng rock bottom or gulong-gulo ka, you are feeling stuck. Yan yung unang kailangan mong iwanan na sitwasyon. Now, the Queen of Swords is telling you to make strategic plans. Okay? At yung mga plans mo, keep it to yourself. Ano man yung mga actions na ginagawa mo, do that behind the scenes. Hindi mo kailangang i-announce. And always think doon sa brighter side, no? Kasi ang Nine of Cups is about fulfillment and happiness. So ano yung mga dahilan, no? Isipin mo yung mga dahilan na magbibigay sa'yo ng happiness, magbibigay sa'yo ng excitement, ng fulfillment. Kasi yun yung magpo-fuel sa'yo eh. Yun yung magpapatuloy, yun yung magpupush sa'yo, magbibigay sa'yo ng strength para maabot mo yung pangarap mo, yung goals mo, yung needs mo. Tignan pa natin. What else? What other messages for the collective? Meron ditong regrets. Kasi yung iba sa inyo, nakafocus dun sa anong bagay na nawala. Oo, wala na tayong magagawa dun sa nangyari sa past. Tapos na yon, leave it behind. Okay? Mag-focus ka sa kung ano yung meron ka ngayon. Yung iba sa inyo kasi mismong kayo ang nagpapahirap sa sitwasyon ninyo. Oo. Yung bang parang iniisip nyo laging kayo ang biktima. You have to bring back your confidence sa sarili mo. Ibalik mo yung energy, yung lakas, yung tiwala mo sa sarili mo. Yung iba kasi sa inyo, may iniiwasan, may takot, may fears, tapos ito, wish granted, meron kang, di ba, meron kang mapufulfill. May blessing na parating, may abundance. You have to get out of your comfort zone para makuha mo yung abundance na yan. This is you manifesting the dream life, manifesting prosperity. Siyempre, may proseso yan na kailangan pagdaanan. Ask yourself, are you willing to take the risk? Are you willing to leave your comfort zone? Diba? Willing ka ba? Oh, release daw. Sometimes, the best way to grow is to simply let go. Diba? Napakalinaw ng message ng Spirit sa inyo. Grabe. You have to let go of the things that are no longer serving you. This can be a relationship, a situation sa trabaho mo, or anything na nagpapastuck sa buhay mo. You have to let that go at simulan mo ulit mangarap. Kasi pag yan yung laman ng isip mo, yung mga pangarap mo, mas lalo kang may engganyo, mas lalo kang may encourage. So, mas magiging madali para sa'yo na maging
successful at ma-receive yung gusto mo. Tinan mo, wish granted. Six of Wands is about being successful and fulfillment of your wishes. Okay? So, yeah, that is your reading for the collective. So, don't forget to follow, subscribe kung saan nyo man ito napapanood. Thank you and see you again.